Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Pwede po kayong mag-comment kung nasang lugar kayo para ma-shoutout namin kayo at kung taga saan kayo. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Ang digmaang Pilipino-Amerikano ay ang armadong hidwaan sa pagitan ng unang Republikang Pilipino at ang Estados Unidos na tumagal mula Pebrero 4, 1899 hanggang Hulyo 2, 1902. Ang naturang digmaan ay pagpapatuloy ng pakikibaka ng mga Pilipino para sa kalayaan na nagsimula noong 1896 sa pagsiklab ng himagsikang Pilipino. Tinutulan ng mga Pilipino ang nakapaloob sa Tratado ng Paris na naglipat ng pagmamay-ari ng Pilipinas sa Estados Unidos mula sa Espanya upang mawakasan ang digmaang Espanyol-Amerikano. Sumiklab ang digmaang Pilipino-Amerikano noong patayin ng 2 Amerikanong sundalo ang 3 Pilipinong sundalo sa San Juan. Naging mas magastos at mas marami ang namatay sa digmaang ito kesa sa digmaang Espanyol-Amerikano. Humigit kumulang 100,000 Amerikanong sundalo ang lumaban sa digmaan at mahigit 4,000 ang namatay sa kanila. Pati na rin ang 16,000 Pilipinong sundalo na naging kasali sa isang pangbansang gerilyang kampanya na walang tiyak na bilang ng kasapi. Halos aabot sa daang-daang libo ang namatay na sibilyan dahil sa kagutuman at sakit dulot ng naganap na digmaan. Ang kakulangan sa sandata ang naging sanhi ng pagkatalo ng mga Pilipinong sundalo sa mga Amerikano sa mga pangunahing labanan. Ang pananakop ng Estados Unidos sa Pilipinas na nangangahulugang ang Pilipinas ay itinuring na isang teritoryo ng Estados Unidos ay nagmula 1898 hanggang 1946. Ang balak ng mga naging pangulo ng Estados Unidos at ng mga kinatawan hingil sa kanilang misyon ng pangangalo niya ay ang pag-iiwi o talutahing pangangasiwa ng mga kapuluan ng Pilipinas hanggang sa maabot na nito ang mga ganap na gulang o tamang panahon ng pagpapalaya na naaayon sa kung kailan at sa anumang katayuan at mga kasunduan. Hindi nyo ba alam matapos ang malaking digmaan kung saan marami ang nasawi ay biglang sumulpot sa Pilipinas ang unang halimaw na nagmula sa isla ng Cagayan de Sulu o mas kilala ngayon bilang Mapun Island. Ang unang halimaw na ito ay tinatawag na mga berbalang na kumakain ng mga bangkay ng tao. Ang mga berbalang ay isang mythological
na hayop sa kulturang Pilipino na sinasabing mga ghoul na kumakain ng mga laman ng tao. Kalamitan sa kanila ay hinuhukay sa libingan ang bangkay at kanilang kakain. Makapangyarihan ang mga berbalang dahil nagagawa nilang magsabulag ng tao at para silang kawangis ng malaking paniki at maituturing sa hanay ng mga vampira. Matapos ang malawakang digmaan sa pagitan ng sundalong Pilipino at mga Amerikano kung saan halos hindi mabilang na bangkay ang nakasadlak sa lupa sa isang malawak na pulo sa Pilipinas, ay may isang batang babae ang umiiyak sa tabi ng dugoang mga bangkay malapit sa bukana ng kagubatan. Sinasambit nito ang pangalan ng kanyang mga magulang. Nababalot rin ng makapal na usok ang buong paligid dahil sa mga naganap na pagsabog at tanging ang babae ang naroon. Habang walang tigil ito sa kakahigbi ay nasilayan nito ang ilang nakakatakot na nilalang na nakadapo sa mga bangkay ng mga sundalong namatay. Kinukutkot ng mga halimaw ang katawan ng mga bangkay at nilalantakan ang mga lamang loob. Dahil sa hilakbot ng batang babae sa mga halimaw na kumakain ng sariwang bangkay, ay tumungo ito at tumakbo papasok sa kagubatan. Walang tigil ito sa kakatakbo at hindi alam ang patutunguhan hanggang sa isang maliit na kuweba ang kanyang namataan na pwede nitong pagtaguan. Ngunit bago pa man ito makalapit sa kuweba ay isang halimaw ang lumipad sa himpapawid at handa ng sunggaban ang batang babae. Akmang dadagitin na ng halimaw ang batang babae ay isang bulto ng katawan ng lalaki ang biglang lumitaw sa kanyang harapan na may mahahabang buhok at may hawak na gintong palakol at walang habas na pinugutan ng ulo ang halimaw. Sa pagkasawi ng halimaw ay nawalan na rin ng malay ang batang paslit dahil sa labis na gutom at pagkauhaw. Marami din itong nalanghap na usok na nagmula sa pulbura ng mga baril. Binuhat ng batang babae ng ekstrangherong lalaki at pumasok sa isang lagusan. 10 taon ang nakalipas. Armina, Armina, halika na't kakain na. Kanina ka pa hinahanap ng tatay mo. Tawag ng magandang babae na tumatayong ina ng dalaga na si Amalia, ang asawa ng lalaking nagligtas sa buhay ni Armina noong siya'y bata pa sa naganap na malawakang digmaan. Si Amalia ay isang maharlikang diwata na nabibilang sa kanari, habang ang asawa nito ay isang mortal na mandirigmang antingero at malawak ang kaisipan pagdating sa mahika. Hindi nabibilang sa mundo ng mga tao ang kinalalagkan ni Armina, bagkus nasa kabilang dimensyon kung saan tahimik na naninirahan ang mga iba't ibang uri ng mga diwata, inkantado at lamang lupa. Mga kaibigang lambana,
Bukas na lang ulit tayo maglalaro. Pinapauwi na ako ni Nanay Amalia at hinahanap na rin ako ni Itay. Magiliw na pagpapaalam ng dalaga sa mga kaibigan nitong lambana. Tumango naman ang mga lambana at mayuming ngumiti habang sumasayaw ang mga to sa saliw ng hangin. Nanay Amalia, kanina pa ba nakauwi si Itay galing sa mundo ng mga tao? Tanong ni Armina sa babaeng nagpalaki sa kanya at itinuring na itong tunay na ina. Oo anak, kanina pa nakauwi ang tatay mo at ikaw ang una niyang hinahanap. Nagsiselos na nga ako sa iyo, Armina, dahil ikaw na lang palagi ang bukang bibig nito. Tugon naman ni Amalia at hinaplos ang mahabang buhok ng dalaga at malapad na ngumiti. Inay, bakit ka naman magsiselos sa akin? Pareho naman tayo mahal ni Itay. Sagot naman ng dalaga at matamis na hinalikan sa pisngi ang kanyang ina. Tinawag ni Amalia ang alaga nilang puting kabayo na si Pegasus at mabilis na sumampa para umuwi na sa kanilang tahanan sa tugatog ng kabundukan malapit sa talon. Nang makarating sila sa kanilang tahanan, ay nadatnan ni Armina ang kanyang ama na abala sa paggawa ng mga halamang gamot na dinadala nito kapag naglalakbay ito patungo sa mundo ng mga mortal upang manggamot ng mga taong napinsala sa walang tigil na digmaang pangyayari sa daigdig. Ginagabayan rin nito ang ilang manggagamot at ang tingero na palawakin ang kanilang kaalaman sa paggagamot at pag-aalaga ng mga mutya at tagimat. Mabilis na lumapit si Armina sa kanyang ama at mahigpit na hinagkan dahil ilang araw na niya ito hindi nakita at namalagi ito sa mundo ng mga mortal. Ignacio, Armina, tama na ang pagyayakapan ninyong mag-ama. Parang ang tagal ninyong hindi nagkita. Saad ni Amalia sa mga to habang inihahanda ang kanilang hapunan. Kahit sina Ignacio at Amalia ang nagpalaki kay Armina, ay hindi pa rin nawawala sa isipan ng dalaga ang tunay nitong mga magulang. Minsan, iniisip ng dalaga na buhay ang mga ito dahil hindi niya nakita ang mga labi nito noong naganap ang madugong digmaan. Nung siya paslit pa lamang, natatandaan pa rin ito ang itsura ng kanyang ama't ina. Tatay Ignacio, pwede po ba akong sumama sa iyo sa muling paglalakbay mo patungo sa mundo ng mga mortal? Tanong ni Armina sa kanyang amain. Armina, hindi kita pahihintulutan na sumama sa akin. Magulo pa rin ang mundo ng mga tao at hindi pa rin tumigil ang nagaganap na digmaan. Masyadong mapanganib kung sasama ka sa akin. Matanong kita, Armina, bakit nais mong sumama sa akin? Iniisip mo bang buhay pa ang totoo mong mga magulang? Sagot naman ni Ignacio sa dalaga at tinanong kung anong dahilan kung bakit nais nitong tumungo sa mundo ng mga tao. Armina anak, tamang iyong ama, mapanganib sa mundo ng mga mortal dahil kapwa sila ay nagpapatayan. Pinamamahayan na rin ang mundo ng mga tao
ng mababangis na halimaw. Hindi ka na nabibilang sa mundong iyon, anak, dahil bahagi ka na ng mundong ito. Armina, sabat naman ni Amalia. Bigla ang umangos ang mga luha sa mata ni Armina matapos iyon sabihin ng kanyang pangalawang mga magulang. Batid kasi ng dalaga na hindi papatay ang tunay niyang mga magulang. Madalas rin napapanaginipan ng dalaga ang kanyang ama't ina na nakabilanggo sa isang maruming kulungan at pinapahirapan ng mga banyagang sundalo sa isang liblib na lugar na nagsisilbing uta nila at pilit na sinasakop ang bansang Pilipinas kung saan siya nagmula. Kahit nasa ibang dimensyon naninirahan si Armina, ay marami pa rin siyang lihim na hindi nalalaman sa mundo ng mga engkanto at diwata, dahil ni minsan ay hindi pa niya nalilibot ang bawat sulok ng mahiwagang mundo na kinabibilangan niya ngayon. Tanging ang malawak na hardin lamang na malapit sa kanilang tahanan sa tugatog ng bundok ang madalas niyang puntahan, kung saan nakilala niya ang mga kaibigan niyang mga lambana. Mayroon ding mga lugar na hindi maaring puntahan ni Armina, ayon na rin sa sinabi ng kanyang inang si Amalia. Pinagbabawalan rin siya ng kanyang mga magulang na huwag tutungo sa dulo ng hardin kung saan naroon ang isinumpang balon. Lumipas ang ilang araw ay muling nagpaalam si Ignacio sa kanyang mag-ina na tumungo at maglakbay sa mundo ng mga mortal para tulungan ang mga taong kauri niya na dumaranas ng matinding kalamidad. Marami ng mortal ang nagugutom, nauuhaw, nilalapatan ng malubhang sakit na nagdulot na ikinasawi ng maraming tao, mapabata man o matanda. Ginagambala rin ng mga berbalang at mga halimaw ang mga tao para sa kainin nila. Bago umalis si Ignacio sa kanilang tahanan, ay inalayan nito ng halik sa noo sina Armina at Amalia. Binanggit nito na ilang araw siyang mananatili sa mundo ng mga tao. Dahil sa pagiging banal nitong antingero, ay lumawak ang kanyang kapangyarihan sa tulong ni Amalia, ang asawa niyang Kinari. Nagagawa na rin ni Ignacio ang lumikha ng lagusan patungo sa mundo ng mga mortal sa tulong ng libreta at talisman. Ang talisman ang isa sa pinakamalakas na agimat at nabubukod tangi sa lahat ng mga medalyon. Nang tuluyan makaalis ang ama ng dalaga, ay nagpaalam si Armina na tutungo sa hardin para bisitahin ang mga kaibigan nitong lambana. Pumayag naman si Amalia at muling binalaan si Armina na huwag tutungo sa dulo ng hardin. Gayunpaman, naging masunuring anak naman si Armina dahil ni minsan ay hindi pa nito nagawang sawayin ang inang diwatang Kanari. Samantala, habang nililibang ni Armina ang kanyang sarili, habang kasama ang mga kaibigan nitong lambana, ay naisipan ng dalaga sa mga kaibigan nito ang tungkol sa balon. Simula ng pastit pa lamang siya
hanggang sa magdalaga ay hindi pa nito nagawang tanungin ang mga lambana tungkol sa isinumpang balon ng mga diwata. Ngunit nagulat na lang si Armina nang sabihin ng lambana na hindi naman isinumpa ang balon, bagkus salamin ito ng hinaharap. Sino man ang manalamin sa tubig ng mahiwagang balon ay magkakaroon ng pagkakataon na malaman at makita ang hinaharap, at may kakayahan rin ng balon na tuparin ang simpleng hiling ng isang nilalang. Dahil sa nalaman ni Armina ay napagtanto niya na nagsisinungaling ang kanyang tumatayong pangalawang magulang, dahil hindi naman isinumpa ang balon na sinasabi ng ina nitong si Amalia, at dahil hindi pa nakakarating sa dulo ng hardin ng dalaga, lalo na't malawak ito, ay nakiusap siya sa mga kaibigan niyang lambana na dalhin siya ng mga ito sa mahiwagang balon. Namangha na lang si Armina nang bumungad sa kanya ang mahiwagang sagradong balon na napapalibutan ng mga makikintab na hiyas. Marami ring nakapaligid na mga halamang bulaklak at dinadapuan ng makukulay na paru-paro. Lumapit ang dalaga sa balon at nanalamin sa tubig. Ngunit wala naman siyang nakikitang imahe na nangyari sa hinaharap, kaya't naisipan ng dalaga na kausapin at tanungin ang mahiwagang balon. Salamin, nais kong malaman kung buhay pa ang mga magulang ko. Tanong ng dalaga sa balon, at muli nitong napagtanto kung bakit ito tinawag na salamin ng hinaharap, dahil malinaw na nakikita ni Armina ang sarili niya sa malinaw na tubig. Namilog na lang ang mga mata ng dalaga nang ipakita sa kanya ng mahiwagang balon ang dinadanas na pasakit ng kanyang mga magulang sa kamay ng mga banyagang sundalo. Para silang mga hayop na nakabilanggo at natatalian ang mga leeg ng lubid na parang mga baboy. Madudungis ang katawan ng kanyang mga magulang at punit na rin ang mga kasuotan. Pinakita rin sa ibabaw ng tubig sa balon ang ilang bihag na kababaihan na ginagahasa ng mga sundalo, habang ang iba naman ay unti-unting pinahihirapan hanggang sa bawian ng buhay. Ngunit nagulangtang na lang si Armina nang ipakita ng balon ang napakaraming halimaw na lumilipad sa himpapawid, habang ang iba ay nilalantakan ang katawan ng tao. At dumating sa punto na pinakita muli ng mahiwagang balon ang kanyang ama't ina na kinakain ng mga berbalang. At mangyayari ito sa hinaharap na bahagi na rin ng kanyang kapalaran na kailangan niyang baguhin. Bumuhos ang mga luha sa mata ni Armina nang makitang nagdurusa ang kanyang mga magulang. Nais niya itong tulungan at maitakas sa kamay ng mga banyagang sundalo. Ngunit hindi sapat ang kanyang lakas para labanan ang mga ito. Lalo na hindi lang sundalo ang maaari niyang makaharap, kundi pati na rin mga halimaw na naninirahan sa mundo ng mga mortal. Muling kinakausap ni Armina ang salamin kung paano makakapunta sa kinaroroonan ng kanyang mga magulang. Hiniling din ng dalaga sa mahiwagang balon na bigyan siya ng lakas at kapangyarihan upang labanan ang mga mananakop.
Nagulantang na lang ang dalaga nang may lumabas na tinig sa mahiwagang balon at sinabi nito na wala na itong kakayahan na bigyan ng dalaga ng kapangyarihan. Ngunit matutulungan siya nito paano siya magkakaroon ng natatanging lakas. Binanggit ng mahiwagang tinig sa balon na tumungo si Armina sa isang sagradong kuweba na pinamamahayan ng isang mapanlinlang na nilalang sa dimensyon ng mga goblin, at oras na makapasa siya sa mga pagsubok ay bibigyan siya ng tagapagbantay ng lagusan ng kuweba ng mga goblin ng isang makapangyarihang itim na bato na galing sa puting paniki na nananahan sa loob ng yugib. Ngunit binalaan si Armina ng mahiwagang tinig na hindi madali ang magiging pagsubok dahil maraming nilalang ang nakapaligid roon at binabantayan ang gintong pana na hindi na kailangan gamitan pa ng mga palaso. Sa madaling salita, hihilahin lang ang gintong tali ng pana at lalabas na ang palaso na likha lamang ng aura na nanggagaling sa hangin. At dahil determinado na iligtas ni Armina ang kanyang mga magulang na muling makita at mahagkan, ay buo na ang pasya nito na tumungo sa kabilang dimensyon sa mundo ng mga goblin. Humiling muli ang dalaga sa mahiwagang balon na bigyan siya ng lagusan patungo sa dimensyon sa kabilang bahagi ng mundo. Hindi na mahalaga sa dalaga kung magalit man sa kanya ang ina nitong si Amalia. Isang itim na lagusan ang biglang nabuo sa harapan ni Armina. Walang alinlangan na pumasok ang dalaga, ngunit pinigilan siya ng kanyang mga kaibigang lambana. Ngunit buo na ang pasya ng dalaga at sinabihan nito ang mga kaibigan na huwag ipapaalam sa kanyang ina ang kanyang gagawin. Nang makapasok ang dalaga sa itim na lagusan, ay bigla itong naglaho. Hinigop siya ng kakaibang aura at wala siyang naaninag na liwanag. Lumipas ang ilang minuto ay iniluwa si Armina sa isang nakakasilaw na liwanag at bumungad sa kanyang harapan ang mga nagtataasang puno. Nakakaiba ang hulma at may nakadapong malalaking paniki sa sanga na kasing laki ng mga tao. Hindi alam ni Armina kung saan niya hahanapin ang kuweba dahil napakalawak ng kagubatan. Nararamdaman rin niya na maraming mata ang lihim na nakamasid sa kanya. Hanggang sa magsilabasan sa malalaking ugat ng puno ang maliliit na nilalang na halos may 4 na talampakan lang ang taas. Mahahaba ang kanilang tenga, matutulis ang mga kuko at ngipin, at may mga pakpak na kawangis ng mga tuyong dahon. Nasisiguro ng dalaga na hindi ito ang mga duwende dahil wala silang mga saplot at may mahaba silang mga buntot. Sino kayo? Anong uri kayo ng nilalang? Nauutal na tanong ng dalaga. Ngunit walang naging tugon ng maliliit na nilalang at sabay-sabay silang humahalakhak habang lumalabas ang matutulis na pangil. Tila batid ng dalaga na nasa peligro
ang kanyang buhay dahil mukhang lalapain siya ng maliliit na nilalang. Tumakbo ng matulin si Armina papasok sa kagubatan habang hinahabol siya ng maliliit na nilalang na lumilipad sa ere. Ngunit nung nasa kalagitnaan na ang dalaga ng kagubatan, ay biglang naglaho ang mga humahabol sa kanya hanggang sa magpakita sa kanya ang isang matandang babae na halos kulubot na ang balat at maraming bukol at sugat sa katawan na parang tinubuan ng maraming ketong. Sa itsura ng matanda ay halatang nakakadiri ito kung titignan. Bini-bini, nauuhaw ako at malayo pa ang nilalakbay ko. Nagugutom na rin ako at nahihirapang kumilos. Bungad na wika ng matandang hukluban. Hanggang sa napaluhod ito sa lupa at halatang nangihina. Ngunit imbis na madiri si Armina sa matanda, ay nilapitan niya ito at inalalayan na makatayo at dinala sa isang malaking ugat ng puno upang paupuin. Lola, wala po akong baong tubig at pagkain at hindi rin ako taga rito. Pasensya na po talaga, Lola. Hayaan mo, Lola, at hahanapan kita ng maiinom na tubig. Tingin ko meron namang malinis na batis rito. Magalang na wika naman ni Armina sa matandang hukluban. Bini-bini, hindi ka ba nandidiri sa akin? Napakabuti mo namang tao. Mukhang hindi ka nga taga rito at halata na isa kang mortal at hindi bahagi ng mundong ito. Bakit ka narito? Ano ang pakay mo? Wika muli ng matanda at tinatanong nito ang dalaga kung ano ang pakay sa kagubatan. Sinabi naman ni Armina sa matanda ang tunay niyang hangarin sa kagubatan na nais niyang mahanap ang sagradong kuweba ng mga gablin. Ipinagtapat niya ang totoong hangarin sa matandang hukluban. Bini-bini, napakabusilak ng puso mo. Dalisay ang nananalaytay na dugo sa iyong mga ugat. Dapat kang pagpalain sa pagiging mabuti mong mortal. Turan ng matanda sa dalaga. Nabigla na lang si Armina nang tawagin ng matandang hukluban ang maliliit na nilalang at umahabol sa kanya kanina at lumapit ang mga ito sa matanda. Hanggang sa biglang magpalit anyo ang matanda bilang isang nilalang na nababalutan ang katawan ng mga ugat ng puno at may umuusbong na mga bulaklak. Ibinuka rin nito ang malapad na pakpak na yari sa malapad na dahon. Bini-bini, nakapasa ka sa aking pagsubok at bilang gantimpala ay gagabayan kita patungo sa sagradong kuweba. Ngunit hindi magiging madali ang huling pagsubok dahil kailangan mong labanan at paslangin ang bantay sa lagusan ng kuweba. Wika ng diwata ng kagubatan. Nagitla si Armina sa sinabi ng diwata dahil hindi niya lubos akalain na bahagi iyon ng kanyang pagsubok at ang maliit na nilalang ay ang mga alagad ng diwata. Sinamahan si Armina ng diwata sa sagradong kuweba kasama ang maliit na nilalang at nang makarating sila sa bukana ng kuweba ay bumungad sa kanya ang isang kahil na nilalang na kawangis ng isang gumiho.
Binibini, handa ka na bang labanan at paslangin ang nilalang na yan? Mapanganib ang gumihong yan. Kailangan mong mag-ingat. Turan muli ng diwata kay Armina. Lumikha ang diwata ng isang sandata na yari sa isang sanga ng kahoy na matulis ang dulo upang gawing kinuha naman ni Armina ang nilikhang sandata ng diwata at hinarap ang gumiho. Ngunit nagulat na lang ang diwata at ang maliliit na nilalang nang makalapit ang dalaga sa gumiho dahil binitawan nito ang hawak nitong sandata. Lumuhod si Armina sa harapan ng gumiho at nakiusap na hindi na kailangan dumanak pang dugo para makuha niya ang mutya ng sagradong paniki. Umiyak ang dalaga sa harapan ng gumiho at nagmamakaawa na kailangan niyang makapasok sa loob ng kuweba. Dahil sa pangyayaring iyon ay nagbagong anyo ang gumiho bilang isang makisig na nilalang at naging isang ganap na engkanto. Muli na naman nakapasa sa pagsubok ang dalagang si Armina. Natuwa ang diwata sa kabaitan ni Armina. Naikintaba ng kanyang puso. Matagumpay na nakapasok sa loob ng kuweba ang dalaga kasama ang diwata at tagabantay na engkanto. Isang puting perlas na lumiliwanag ang nakapatong sa isang sagradong bato na may nakalimbag na mga letra. Malayang nakuha ni Armina ang mutya ng sagradong paniki. Lumapit ang diwata sa dalaga at ginamit ang kanyang mahika at lumikha ng isang porsela na gawa sa ugat ng puno at doon inilagay ni Armina ang mutya ng paniki at isinuot sa kanyang mga bisig. Nagulat na lang ang dalaga dahil sa isang malakas na enerhiya ang dumadaloy sa kanyang mga ugat. Tila napakagaan ang kanyang katawan at naging matalas ang kanyang paningin. Kinuha ng engkanto ang gintong pana. Alam na rin ng dalaga kung paano gamitin ang nasabing gintong pana dahil hindi na ito kailangan gamitan pa ng mga palaso sapagkat kusa itong lilikha ng palaso na gawa sa aura ng hangin. Humiling si Armina sa diwata na tulungan siyang makarating sa mundo ng mga mortal kung saan naroon ang kanyang totoong mga magulang para iligtas ang mga ito. Pati na rin ang ibang mga bihag, ngunit hindi na nagawang makapagsalita ng diwata dahil biglang nagkaroon ng lagusan sa loob ng kuweba at iniluwa roon ang maharlikang diwatang kinari na si Amalia kasama ang mga lambana. Natunto ni Amalia ang dalaga dahil nagsumbong ang mga kaibigan nitong lambana. "Iinay, paano mo nalaman na narito ako?" Usisang tanong ni Armina sa inang si Amalia. "Armina, ito ang unang beses na sinaway mo ko. Bakit mo to ginawa, Armina? Bakit? At ikaw naman, Sabrina, bakit mo ibinigay ang mutya ng sagradong paniki sa anak ko, pati na rin ang banal na sandata ng gintong pana?" Masungit na ani at tanong ni Amalia kay Armina at sa diwata. "Nais ko lang tulungan ang anak mo, Amalia. Masama ba?" "Anong klaseng tulong, Sabrina?"
ang dalhin sa kapahamakan ng anak ko? Amalia, mahal kong kapatid, baka nakakalimutan mo na hindi bahagi ng mundong ito si Armina. Tulad ng asawa mong si Ignacio, bakit mo inilihim sa kanya na buhay pa ang mga magulang niya? Dahil natatakot ako na mawala sa akin si Armina. Mahal ko siya at itinuring ko siyang na parang tunay kong anak. Kaya lahat gagawin ko para sa ikabubuti niya. Ikabubuti? Sa tingin mo ba makakabuti sa kanya na ilihim mo ng matagal ng buhay pa ang kanyang mga magulang? Bahagi pa rin ng mundo ng mga mortal si Armina, Amalia. Ginagawa ko lang ang nararapat dahil ako ang nagpalaki sa kanya at bahagi na siya ng mundo natin. Baka nakakalimutan mo, mahal kong kapatid, na hindi na tayo pwedeng makialam sa nagaganap na kaguluhan sa mundo ng mga mortal. Hindi lubos akalain ni Armina na magtutuklasan nito ang mahiwagang lihim na pagkatao ng kanyang inang si Amalia. Hindi rin ito inaasahan na kapatid pala ni Amalia ang diwatang tumulong sa kanya. Napag-alaman rin ni Armina na wala siya sa dimensyon ng mga goblin, bagkos nasa mundo pa rin siya ng mga diwata kung saan siya ngayon naninirahan. At ang tinig na nanggagaling sa balon kanina ay tinig pala ng diwatang si Sabrina. Ang balon rin sa dulo ng hardin ay hindi naman isinumpa, bagkos pagmamay-ari to ni Amalia. Ginagawa ito ng kanyang inang Kinari para mabura na sa isipan ng dalaga ang kanyang tunay na mga magulang. Dahil palagi pa rin hinahanap nito ang totoo nitong ina na lumuwal sa kanya. Napatigil na lang ang alitan ng magkapatid na diwata nang lumapit si Armina sa kanyang inang si Amalia at niyakap ito ng mahigpit. Sinabi ng dalaga na nais lang niya iligtas ang tunay niyang mga magulang. Magulang sa kamay ng mga banyagang sundalo at makitang muli ang mga ito. Inay, huwag na po kayong mag-away. Nais ko lang iligtas ang tunay kong mga magulang. Hindi ko naman kayo iiwan at kayo pa rin ni Tatay Ignacio ang itinuturing kong mga magulang. Mahal na mahal ko po kayo ni Itay. Pangako, matapos kong iligtas sina ama't ina sa kamay ng mananakop at makitang malaya sila, ay babalik ako sa mundong ito at kayo ang nais kong makasama, inay. Malambing na wika ng dalaga sa kanyang inang diwata. Napaiyak na lang si Amalia sa mga sinabi ni Armina dahil siya pa rin ang pinili ng dalaga na makasama bilang tunay na ina. Humingi naman ng tawad si Amalia sa kanyang pinakamamahal na anak. At dahil hindi pwede pakialam ang mga diwata sa nagaganap na kaguluhan sa mundo ng mga mortal, ay humingi ng tulong si Amalia sa kapatid nitong si Sabrina na tulungan ng kanyang mga alagad. Nalamang lupa ang kanyang anak patungo sa mundo ng mga mortal para iligtas ang tunay na mga magulang nito, at pumayag naman ang diwatang si Sabrina. Isang kalasag ang ginawa ni Sabrina at pinasuot to sa dalaga bilang baluti o proteksyon
sa katawan kahit na nagtatangan na si Armina ng mutya ng panikit. Armina, anak, kunin mo ang plauta na to matapos mong iligtas ang mga magulang mo at dalhin sa ligtas na lugar, ay ihipan mo lang ang to at darating ang inyong ama, si Ignacio, para tulungan ka. Tumango naman ang dalaga at inalayan ng matamis na ngiti ang inang si Amalia. Gumawa ng isang lagusan si Sabrina at pumasok roon ang dalaga kasama ang maliliit na nilalang upang tulungan siya. Matapos tumawid sa lagusan si Armina, ay ang mga lamang lupa ay bumukod sa kanila. Ang nakakagimbal na kaganapan dahil nakikipaglaban ang mga banyagang sundalo sa napakaraming nilalang na lumilipad sa himpapawid na kawangis ng taong paniki. Dinadagit nila ang mga sundalo at doon sa himpapawid pinapapaslang at pinipira-piraso ang mga katawan, habang ang mga berbalang naman ay kinakain ang mga putol-putol na katawan ng sundalo. Pati na rin ang ilang bihag na sibilyan ay inaatake ng mga berbalang. At dahil nagkakaroon ng madugong labanan sa pagitan ng mga sundalo, ay halimaw ay agad na hinahanap ni Armina ang kanyang mga magulang. Ngunit hindi naging madali para sa dalaga na makita ang mga ito dahil nagsimula ng atakihin siya ng mga lumilipad na halimaw sa himpapawid. Kinuha niya ang gintong pana at sunod-sunod na hinatak ang kahel na tali at inasinta ang mga nilalang na umaatake sa kanya. Isang matulis na palaso na gawa sa hangin ang tumatama sa mga halimaw. Bawat halimaw na natatamaan ni Armina ng hanging palaso ay bumubulusok sa lupa na wala ng buhay. Ang mga umaatake naman na mga birbalang sa dalaga ay nilalabanan ng mga lamang lupa. Naging mabalasik ang anyo ng maliit na nilalang at tinubuan sila ng matatalas na pangil at kuko. Halos naging madugo ang labanan. Bumaha na rin ng dugo sa lupa at nagkalat ang mga hati-hati na katawan ng mga sundalo at ilang mga halimaw na tadtad ng bala ang katawan, habang ang ibang halimaw naman na lumilipad sa himpapawid ay butas-butas ang dibdib, dulot ng mga palasong hanging na nilikha ng gintong pana. Nagpatuloy sa pakikipaglaban si Armina sa mga halimaw at hindi na kinalaban ang mga sundalong bayaga dahil nilabanan ng mga to ang mga halimaw. Agad naman naging bihasa ang dalaga sa paggamit ng gintong pana. At napakaliksi rin nitong kumilos. Matalas rin ang kanyang mga mata dahil dito siya nahihirapan na asintahin ng mga halimaw na lumilipad sa himpapawid. Lumipas ang ilang sandali nang madugong digmaan ay nalipol ng mga halimaw ang buong hukbo ng banyagang sundalo. Ngunit marami pa rin ang mga nilalang na lumilipad sa ere at inaatake si Armina. Tuloy pa rin ang pakikipaglaban
ng maliliit na nilalang sa mga berbalang, habang ang iba namang halimaw ay abala sa pagkain ng mga bangkay. Hanggang sa lumitaw ang isang dambuhalang taong paniki, at halatang ito ang namumuno sa mga halimaw. Umangil ito ng malakas at walang habas na sinugod ang dalaga. Bawat haribas ng matutulis na kuko ng dambuhalang halimaw ay naiiwasan nito ng dalaga. Pinaulanan nito ni Armina ng palasong hangin at sunod-sunod na bumaon sa katawan ng dambuhalang halimaw. Halos pumilandit ang masaganang dugo sa bawat sugat ng dambuhalang halimaw. Nabahag pa rin ang buntot nito at nais nang tumakas. Ngunit nang lumipad ito sa himpapawid, ay muli itong pinana ni Armina at asintadong tinamaan sa ulo ng sunod-sunod. Bumulusok ito sa lupa na nagdulot na rin ang kanyang kamatayan. Matapos mapaslang ni Armina ang pinuno ng mga halimaw, ay tumakas na ang mga alagad nito, maliban na lang sa ilang berbalang na patuloy pa rin nilalabanan ng maliliit na lamang lupa. Pinaubaya na ng dalaga sa mga kakampi nitong lamang lupa ang pakikipagtunggali sa mga berbalang, sapagkat sinimulan na nitong hanapin ang kanyang mga magulang. Subalit, bawat kubo na nagsisilbing baraks ng mga sundalo ay wala roon ang kanyang mga magulang, at ang ilan pang mga bihag, ang ibang kulungan, naman ay patay na ang mga bihag dahil inatake ito ng mga halimaw, hanggang sa masipat niya ang nakahalerang kawayan na nakalapat sa lupa. Tinanggal nito ang kawayang iyon at isang malaking hukay na may hagdaan na gawa sa adobing ang bumugad sa kanya. Bumaba naman si Armina sa hukay. Nakakailang hakbang pa lang ang dalaga ay bumungad na sa kanya ang napakaraming bihag na halos nakatali ang mga liig at nakagapos sa bilugang kahoy. Isa-isang pinakawala ng dalaga ang mga bihag hanggang sa tumambad sa kanyang harapan ang kanyang totoong mga magulang. At dahil sina Amalia at Ignacio na ang itinuturing niyang tunay na mga magulang, ay hindi na niya sinabi sa mga to na siya ang kanilang anak. Hindi na rin siya nakikilala ng tunay niyang mga magulang dahil 10 taon na sila hindi nagkikita noong magsimula ang unang digmaan. Masakit man sa pagkatao ng dalaga, ay kailangan niyang tibayan ang kanyang puso at damdamin dahil nangako at sumumpa siya sa ina nitong diwata. Ang nais lang niya ay makawala sa pagkabihag ang kanyang mga magulang at mamuhay ang mga ito ng malaya at matiwasay. Matapos niyang iligtas ang mga bihag kasama ang kanyang mga magulang, ay inihipan ni Armina ang plauta at lumikha ito ng kakaibang himig. Isang lagusan ang lumitaw at inuluwa roon ang ama nitong si Ignacio. Napaslang na rin ng mga lamang lupa ang maraming derbalang, habang ang iba naman ay tumakas. Hindi na nagawang tanungin ni Ignacio ang kanyang anak na dalaga sa mga naganap na pangyayari dahil ginagamot na nito ang mga sugatang bihag, pati na rin ang tunay na mga magulang ni Armina.
Nang malayang magamot ni Ignacio ang mga bihag, ay gumawa ito ng panibagong lagusan at pinasok roon ang lahat ng mga bihag. Dahil sa kabilang dako ng lagusan ay isang pamayanan na malayo sa gulo at digmaan ang maraming mga tao at pamilya, ang tahimik na malayang namumuhay. Kahit hindi man nakilala ni Armina bilang anak ng totoo niyang mga magulang, ay masaya naman ang dalaga dahil nailigtas niya ang buhay ng mga to sa panganib. Alam din ni Armina na muli silang magkikita ng kanyang tunay na ama't ina sa takdang panahon. Magkasamang bumalik sa mundo ng mga diwata ang mag-ama, kasama ang mga lamang lupa. Batid rin ni Ignacio na alam na ng dalaga ang buong katotohanan dahil hawak na ito ang mutya ng paniki at gintong pana na nasa pangangalaga ni Sabrina, ang kapatid ng kanyang asawa. Hindi maipinta ang tuwa sa mukha ng diwatang kanari nang makita nito ang pagbabalik ni Armina dahil tinupad nito ang pangako sa kanya. Si Amalia na rin ang nagpaliwanag ng buong pangyayari sa asawa nitong si Ignacio. Humingi naman ng tawad si Ignacio sa kanyang anak dahil sa pagsisinungaling nito sa dalaga. Mabilis naman sila pinatawad ni Armina dahil utang niya sa mga to ang kanyang buhay. Kinalaunan, tinuruan ni Ignacio si Armina sa panggagamot at pag-aalaga ng mga mutya upang maging isang magaling na manggagamot at antingero, hanggang dumating sa punto na magkasama na silang tumutungo sa mundo ng mga tao para manggamot ng kapwa nilang mga mortal at ipalaganap na rin sa ilang mga tao na ang tingero at antingera na palawaki ng kanilang kaalaman sa paggamit ng mga tangan nilang mutya. Lumipas pa ang maraming taon kung saan tahimik na ang daigdig at tumigil na rin ang digmaan sa hidwaan ng magkabilang panig ng mga sundalo. Ay palagi nang binibisita ni Armina ang kanyang tunay na mga magulang na isang tahimik na pamayanan. Naging bahagi na rin ng mundo ng mga engkanto si Armina dahil nalilibot na nito ang buong sulok ng mundo ng mga diwata kung saan naninirahan ang iba't ibang uri ng mga nilalang, hanggang sa naging kaibigan na rin niya ang matataas na uri ng mga engkanto at lamang lupa, lalo na ang mga diwata. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.